Natalakay na natin ang tungkol sa chakra, ang enerhiya na bumabalot at bumubuo sa atin. Ang kahalagahan nito at kung paano ito magiging balanse sa atin. Iniisip siguro ng ilan sa inyo, wala namang kaso kung malaman ito o hindi. Dahil hindi naman ito makakatulong sa inyong buhay. Hindi naman ito relevant. Ngunit nagkakamali kayo sa puntong ito dahil ang chakra ay enerhiya natin na patuloy na nagfa-function sa atin sa pamamagitan ng pag-iisip, pandama at pagkilos. Kaya ito ay napakahalaga sa ating buhay. Ang mga nabanggit kong maaaring reaksyon ng ilan ay halimbawa na ng limiting beliefs, pagiging sarado, nega o pessimistic. Dito na pumapasok ang puntong may hindi balanse sa kanilang chakra, mainly ang root chakra. Kung saan ang enerhiyang ito ay nasa base ng ating spine, pababa sa ating paa. Ang enerhiyang ito ay nakaugnay sa ating koneksyon sa physical world. Kung paano tayo gumagawa ng paraan para makasurvive sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya, ang topic na ito ay hindi para lang paguluhin ang isip nyo, kundi para makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Napakahalagang maunawaan natin ang mga enerhiyang ito na posibleng nakakapagdulot na sa atin ng agam-agam, kaguluhan, kawalan, kakulangan at maraming negatibong aspeto ng buhay na ang pinag-ugatan ay takot. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Saan ba talaga nagmula ang inyong takot? Naitanong niyo na ba ito sa inyong mga sarili? Ano ang naging ugat ng inyong mga trauma? Pag-isipan niyo lang. Kung nagkakaroon na kayo ng self-awareness o realization sa inyong sarili, ang mga tanong na ito ay maaaring pumasok na din sa inyong isipan. Sa una, overwhelming kapag naaalala niyo ang mga pinagmulan ng inyong mga takot. Ang iba ay hindi kinakaya kung walang tumutulong o gumagabay. Kaya para sa iba na nakakaranas ng malaking takot sa buhay, ibabahagi ko ang aking mga natutunan mula sa aking mga karanasan upang makapagbigay linaw at liwanag sa inyo. Nung tayo'y mga bata pa, baby hanggang 3 taon, natatandaan niyo siguro na napaka-pure ng ating pag-iisip, pakiramdam at kinikilos. Inosente pa sa lahat ng mga bagay. Ika nga, walang kamuwang-muwang. Walang problema, wala pang gaanong iniisip sa buhay dahil nakadepende pa tayo sa ating mga magulang. Una siguro tayong nakaramdam ng takot noon, tayo ay napagalitan o napalo ng ating mga magulang. Pwedeng ang matinding galit, palo o parusa ng ating magulang ang tumatak sa atin para tayo ay disiplinahin. Natural lang naman ito sa ating mga magulang dahil kinakailangan nito para hubugin tayo na matutunan kung ano ang tama at mali sa kulturang kinabibilangan at sa kabuuang batas ng mundo. Ngunit ang amount ng pain at impact nito sa atin ay hindi natin alam kung gaano kalalim dahil natabunan na ito sa ating subconscious mind. May mga outside forces din na maaaring makapagbigay sa atin ng sakit emotionally, mentally, or physically na binura na natin sa ating alaala o nakalimutan na sa tagal ng panahon. Ngunit lahat ng mga karanasan natin noong bata tayo
kahit pa man nakalimutan na natin, ang mga ito ay nakatatak sa ating subconscious o kalooban. Ang subconscious mind kasi natin ay parang recorder na nakakapture niya ang lahat ng mga kaganapan every millisecond of our lives, kahit wala tayong kamalayan tungkol dito. Habang tayo ay lumalaki sa iba't ibang karanasan na nagaganap sa atin, dala-dala na natin ito at pwedeng nakahubog ito ng iba't ibang pag-uugali, pananaw, perspektibo at katotohanan, depende sa ating pagtanggap. Pwedeng ang ating nahubog na pag-uugali ay okay lang para sa atin at sa mga taong sanay na sa atin. Pero sa iba pala, ito ay hindi paborable. Ngunit ang mga pag-uugali nating ito na nababalot ng takot kapag na-trigger, maaaring lumabas, consciously or unconsciously, sa iba't ibang forma. Ano-ano ba ang pinagmumulan ng ating takot? Ang takot ay napakalawak na salita, tulad din ng salitang love o pagmamahal. Malaki ang nagagawa nito sa ating buhay. Ngunit ang ganitong pakiramdam ay negatibo sa ating lahat. Ayaw man natin itong maramdaman, ngunit nangyayari pa din ito sa atin. Hindi na tayo bago dito dahil dala-dala na natin ito mula nang tayo ay magkaisip at makaramdam ng ganito. Una sa listahan ko ay ang unconscious fear. Halimbawa nito, noong bata ka, may ginawa kang labag sa iyong nanay o tatay dahil doon pinagalitan ka o pinalo ka ng masakit. Dinamdam mo yon ng todo hanggang naulit pa ng ilang beses at nabuo mula dito ang pagiging defensive mo. Kaya sa adult years mo, kapag may nakapuna at nakapinta sa'yo, nagiging defensive ka at nakikipagdebate o away. Ang ganitong senaryo ay nagpapakita sa'yo ng takot unconsciously dahil akala mo inaatake at sinasabotahe ka. Ang ugat nito, ang malalim mong takot na na-build up mula ng bata ka. Isa pang halimbawa nito, kung palagi kang sinisisi at ipinapahiya nung bata ka. Pwedeng magresulta ito ng pagiging mahiyain at hindi makapag-defend ng sarili. Dahil may takot na nakatatak sa isipan mo na kapag nagsalita ka, may pwedeng manghusga sa'yo. Next, traumatic fear. Isang aspeto naman ng takot ay ang traumatic fear. Kung may malaking kaganapan na nangyari dati tulad ng pang-aabuso, muntikang pagkamatay gawa ng aksidente, sakuna o trahedya, pagkamatay ng mahal sa buhay at iba pa, maaari itong makapag-build up ng takot dahil sa malaking impact nito. Pwedeng magresulta ito ng takot mawalan, takot maiwanan, takot mag-isa, takot sa masisikip na lugar, takot sa paglalakbay, takot sa mga di kilalang tao at iba pa. Pangatlo, fear-based mentality. Isa pang takot ay mula sa ating kultura at relihiyon. Nakamulatan na natin ang matakot gumawa ng kasalanan sa batas ng Diyos at tao. Ang panuntunang ito ay parehong ginawa lang ng tao. Dahil ang totoo, walang batas na ginawa ang tunay na Diyos o ang source nating lahat. Ang consciousness lang ng tao ang gumawa at nagbigay mukha sa traditional God. Dahil ang tunay nating divine source o God ay infinite, immeasurable, omnipresent, omnipotent, at wala pa ni isa sa atin ang tunay na nakakaalam sa kanyang hiwaga. Kaya ang paglulunsad natin dito sa mundo ng fear-based belief na relihiyon ang malaking factor ng ating takot. Ang ideya ng langit at lupa, ang paggawa ng mabuti o masama na may consequence ng gantimpala o parusa. May advantage at may disadvantage. Ang advantage, natututo tayong umiwas gumawa ng masama sa mata ng tao. At disadvantage, ito din ang nagiging sanhi ng lahat ng kaguluhan at takot sa mundo.
Nalilimitahan nito ang malaya nating pag-iisip at paglikha. Nalilimitahan din nito ang ating pagmamahal at pagtitiwala. And to narrow it down, papasok na ang ating koneksyon sa pisikal na mundo, ang enerhiya na pinanghahawakan ng root chakra. Next, conscious fear. Dahil ang root chakra ay enerhiya ng survival natin dito sa mundo, nagkakaroon tayo ng pag-aalala at pangamba para sa ating pangkabuhayan. Natatakot tayong mawalan ng source of income o trabaho. Takot tayo sa walang kasiguraduhang kinabukasan. Takot na magutom at iba pa. Palagi tayong nakatingin sa future at sa past. Dito natin ibinubuhos ang ating buong enerhiya. Ngunit ang pangkasalukuyan natin, hindi natin gaanong binibigyang pansin. Ang focus natin kadalasan ang problema, worries at fears na nakapagdadala sa atin sa anxiety at depression dahil hindi na mapunan ng ating sobrang pag-iisip ang lahat ng ating hinahangad na mangyari sa ating buhay. Hindi na tayo nakokontento o nagiging masaya dahil sa laki ng takot natin na hindi tayo makasurvive sa ating hinaharap. Karamihan na sa atin ay naaalarma at nababahala para sa paghahanda sa future. Kaya nga, naisip ang investments, insurance, security para sa proteksyon at assurance ng bawat individual. Malamang alam niyo na ang sagot kung bakit naimbento ito. Dahil sa takot. Sa mga nasabi ko, nakukuha niyo na siguro kung ano ang pinag-uugatan ng ating takot. Kaya sa tingin natin ngayon, mabilis na ang pag-ikot ng mundo. Mabilis ang oras, maraming agresibo, maraming mainit ang ulo, maraming madaling sumuko, maraming nag-aalsa, maraming kaguluhan. Dahil sa takot. Takot na mawalan, takot na mag-isa, takot na mahiwalay, takot na lumaban, takot na sumuko, takot na malamangan, takot na mabigo, takot na makipagsapalaran, takot na mamatay, at takot sa sarili. Walang katahimikan, walang kapanatagan. Ito ang sanhi ng pagkakaroon ng hindi nakabalansing root chakra. Kaya bilang tayo ay conscious being, think about how you can heal this chakra. Ayaw nating palagi tayong natatakot at nangangamba sa ating kapaligiran at sa ating sarili. Paano natin itong malulunasan? Maaari niyong gawin ang mga tinuro ko dati sa mga topic ko. Meditation, physical exercise or yoga para mapakalma niyo ang inyong patuloy na tumatakbong pag-iisip. Kinakailangang maging stable ang inyong emotional, mental, physical, and spiritual well-being. Posible nating matanggal ang ating mga takot sa puso through these self-healing methods. Mahalagang mai-align natin ang ating energy para tayo ay mas maging productive and creative. Go with the flow. Ika nga, huwag niyong kontrolin ang bawat pangyayari sa buhay niyo dahil mas magiging malaki ang pagdurusa kapag pinipilit natin ang mga bagay-bagay na may puwersa. Take time to relax. Breathe in and out. Enjoy the present moment. Calm yourself. Do grounding and connect with nature. And most especially, be grateful where you are. Napakahalaga na maramdaman natin ang pangkasalukuyan dahil ito ang magiging daan ng ating kinabukasan. Kung tutuusin, ang takot ay kinakailangan pa din natin, counterpart ng pagmamahal. Dahil ano pa ang kabuluhan ng ating paglalakbay dito sa mundo kung walang mga pagsubok at paghamon? Kasama ang fear o takot sa pag-unlad natin. Dahil kung walang elemento of negativity, positivity won't stand alone. Duality is needed to evolve. But what I'm telling you now is that
If you face your fears with courage, you will overcome the test of destiny. Pero kinakailangan nyo lang matukoy kung paano nyo ihahandle ang takot at kung kailan nyo ito pawawalan. Be open to the flow of life. Accept whatever comes your way. Whether it be love or fear, good or bad, everything teaches you a valuable lesson. Accept, release, and let go. Ang takot ay nasa isip lang natin at dito lang ito nabuo sa mundo. Mawawala din ito kung tatanggalin nyo dito ang inyong focus. Ang pagmamahal, on the other hand, ito ay nasa puso na nating lahat. Nasa atin na ito mula nang tayo ay mapunta dito sa mundo. Madali itong lumaganap at makahawa kung dito tayo magpo-focus. Tanong ko lang ulit sa inyo, alam nyo na ba kung ano ang ugat ng inyong takot? Kung kilala nyo na ang inyong true self, matatakot ka pa ba? Please comment down below sa inyong mga kasagutan at kung naka-resonate sa inyo ang topic natin ngayon. So, yun na lamang po muna. Stay positive mga ka-MB. Peace, love, and light. Thanks for watching.